Sa mga sandaling lumalabang mag-isa, nagtago sa dilim at wala kang katuwang. Pananampalataya mo'y nawawala. Ayaw pag-undang sa kapitos, di makalikay, makasandig nga lig-on sa gihapon, saligi ang Diyos, tuungan na siya. You don't have to pray alone. You're already called His own. Christ is interceding with the Father. But in times of fearful test, inner suffering and death, we will overcome. You don't have to pray alone. Sa paglakad sang tiun may aragi, pagtilaw Magluhod kita perme sa iyaha, pangamuyot damangin tamis na halad. Di ka na mag-isa, ang dasal mo'y dinig niya, si Kristo'y
fearful test, in our suffering and death, we will overcome. You don't have to pray alone. You already called His own. Christ is interceding with the Father, that in times of fearful test, in our suffering and death, we will overcome. Just believe it is done. You don't have to pray Duna ba'y butang nga nagagapos kanimo ug kanako? Butang nga sa Dios kanimo ug kanako nagapahilayo. Unsa man ang atong paglaom luyo niini? Makabaton pa ba kita og kagawasan? Gikan kang kinsa man. Ubani kami kay ato kana nga pagahisgutan din nilang sa Let's Pray Pilipinas Live in Cebu. Dalaygon sa kanunay ang Dios sa gasa sa kinabuhi nga atong naangkon. Mapasalamaton kita sa iyang paglugway sa ato nga mga kinabuhi ug sa iyang pag-amping sa tibuok simana kauban sa kusog ug iyang gihatag aron kita makalahutay bisan pa man sa mga pagsulay. That's right, kapag Lam Hermie, among ginapaabot ang among pagpanimbaya o pagpangamusta sa inyong matag panimalay, mga kapaglaom, kauban ang pagampo nga ang gugma o ang kalipay sa Dios maoy nagapuno sa inyong mga puloy-anan. Ilabi na, niining pinasahi nga adlaw sa simana. Yes, tinuod ka na kapaglaom, Greg, mga kapaglaom, niini nga kabuntagon, among gikalipay nga kita na usab man nagkahiusa sa pagdala sa atong mga pagampo dinha sa trono sa Dios. Gawas sa pag-inampo ay ato usab pagahisgutan ang paglaom ug kasiguruhan sa kagawasan nga atong maangkon gikan sa litag sa sala. Sa atong pag-abli, amo kamong pagaimbitahon alang sa ato ang pag-ampo. Mag-ampo kita mga kapaglaom. Ginoong Dios, buhi o gamhanan namo nga manluluwas og mangbubuhat. Ana imong trono sa kaytas-as kalangitan, puno sa himaya og dungog. Ikaw ang paglaom sa among kinabuhi ug ikaw ang tubag lamang na ginusara sa among mga pag-ampo. Nini nga kabuntagon sa adlaw igpapahulay. Gidayeg ka namo o gipasalamatan sa kaygayonan. Nga uban sa among mga kapaglaom nga kaigsuonan sa nagkalain-laing bahin ining kalibutan. Ania kami Ginoo na usab pagadad-on namo ang mga pagdayeg sa imong kamaayo sa tubag sa among mga pag-ampo. Og lakip usab niini amo na usab pagadalon ang mga pag-ampo o paghangyo sa imong mga kanakan diha sa imong trono sa grasya. Og amo giampo niini nga takna uban sa mga volunteers, uban sa mga kaigsuonan karon. Ihatag kanamo ang maayo nga kondisyon sa hunahuna o kasing-kasing maandam ang among kinabuhi sa pagserbisyo diha kanimo sa pagsimba. Ngon man niini among mga pagpamalandong o pagdinasigay nga amo gayud hikabatnan Ginoo ang nagakaigo nga kinanglanon namo sa espirituhanong kusog aron kami Ginoo makalahutay sa pag-alaga diha kanimo. Ginoo, dungga palihog among pag-ampo o palihog pa sa ilua kami sa among mga sala kining tanan among gihangyo
sa ngalan ni Ginisus nga among personal nga manluluwas. Amen. Amen. Amen and amen. Thank you so much, Pastor, sa Praise the imong Lord. pahiuna nga mga pag-ampo. Among ginapanibay usab ang atong mga kapaglaw nagatan-aw sa atong GSAT Channel 37 o diha sa TV25. Ug ilabi na sa ato ang mga pinalangga nga mga kapaglaw nagatan-aw sa Facebook. Thank you so much for joining in sa ato ang programang Let's Pray Pilipinas ug sa katibukan, Luzon, Visayas, Mindanao and even overseas. Among ginapaabot diha kanimo kapaglaom ang among mainiton nga mga pagpasalamat. Amo usab ginapahinumduman ikaw kapaglaw nagtan-aw karon, please palihog nga imong isend ang imong specific nga mga paghangyo, pagampo tingali sa imong mayong panglawas sa katibukan sa imong panimalay or sa imong mga kahigalaan. Ang ato ang text line mga kapaglam is provided diha sa atong TV screen and kami usab mahimong malipayon makigdugtong diha kaninyo sa special o ginihusa nga mga pagampo. Thank you so much, Kapaglaom Greg. No? Yes, mga Kapaglaom, we come to the Lord not only to ask for His blessing, but above all, to thank Him for His faithfulness. O ganiya ang atong praise report. From Humanity namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Yes, mga Kapaglaom, from Kapaglaom Jessie Villanueva, ang iyang prayer request, child being confined due to dengue. Ang iyang praise report, maraming salamat mga kapatid sa tulong ninyo. Gumaling na ang aking anak sa dengue at nakalabas na kami ng ospital. Maraming salamat sa inyo at sa ating Panginoon. From Kapaglaom RV Ganapin Makalaging. Yang prayer request, sons in NCLEX examination. Ang iyang praise report, good morning mga Kapaglaom. Thank you so much for the prayers. My son passed the NCLEX exam. Love you all mga Kapaglaom. From Kapaglaom John, sa iyang prayer request, successful and safe medical mission. Yeah, praise God kayo. Ang iyang praise report, thank you so much for the prayers, for the safe travel of the volunteers and successful in serving the community of Santo Niño in Abanga, Bohol last June 8, 2025. Praise God kayo, no, mga Kapaglaom, nga gitubag sa Ginoo ato mga pag-ampo. And now, mga Kapaglaom, we will also have ato sa pagasugdan ang ato ang prayer request, first batch of 4 mga Kapaglaom. Aniya dinhi Kapaglaom Jeanmar nga lot to be sold nga tagan unta siya og guidance sa Ginoo after nga mahalin mao nga yuta. Kapaglaom Charlene Salatorio, iya nga grandchildren attending youth camp and hoping to be baptized. Kapaglaom Francis Lord Bayos, confined due to a 3-day fever. Kapaglaom Joseph Sagalang, sa iyang children, niece, and grandchildren's guidance and protection. And Kapaglaom Corazon Danao, sa iyang spiritual healing and endurance for work. Niiningatak na Kapaglaom at tuhang iyon si Kapaglaom Greg sa pag-ampo. Thank you so much sa pagbasa Kapaglaom Hermes sa atong mga pag-ampo gikan kanimo Kapaglaom nagtanaw karon. Please kamo makig-uban kanamo sa atong hiniusang kapapo. Shall we pray? Dalaygon og mahigugmaon namong Ginoo. Daghang salamat ni ining kabuntagon, usab kami imong gipanalanginan og mayong panglawas. Ang iyong presensya maong gadagaya sa among mga kinabuhi. Aduna kami mga panginanglanon. Una sa tanan amo ginahimaya ang imong buhi ngalan tungod sa imong pagkamaayo Ginoo ug sa imong dakong agugma nga imong gitagana sa matag usa kanamo. Amo ginampo si Kapaglaom Jimar sa iyang hangyo Ginoo nga imuustang tugutan nga mahalin na ang yuta nga iyahang ginabaligya tingali aduna siya tingwa ni ini ang kantidad magatabang sa iyang katibukan sa panimalay o kung sa manggaling iyang plano Ginoo hinaot ikaw makig-uban niya kaniya. Amo ginampo si Charlene Solatorio Ginoo alang sa iyahang mga kaapuhan nga muattend sa youth camp o kami nag-ampo nga pinaagin ini ilang makaplagan sa Ginoong Hesus og sila makadesisyon sa pagbautismo pagdawat kanimo isip nga personal nga maluluwas. Amo ginampo si Francis Lord Bayos na kasamtangan Ginoo tulo ka adlaw na naa sa balay tambalanan kami nag-ampo ikaw magahikap sa iyahang panglawas magauli Ginoo sa iyahang kusog o sa iyahang kaayuhan usab Ginoo imo siyang magamit sa padayon sa pagbuhat sa mga maayong butang magahatag og dungog og himaya di sa imong buingal. Amo ginampo si Joseph Sanglang alang sa iyang paghangyo sa iyang mga kabataan o sa iyang mga pangumangkon o bisa pa man sa iyang mga kaapuhan Ginoo. Kami nagahangyo nga ang imong paggiya
ang protection magadagaya diha kanila. Amo ginampo si Corazon Danao sa iyang pinanglanon sa spiritual healing. Ibisan pa man Ginoo ang kusog sa iyang panarbaho, kami nagaampong ikaw makig-uban diha kaniya. Imong ipahinumdum diha kaniya Ginoo ang mga saad nga imong gipiyal sa matago sa kanamo. Sa ingon ni ana kami mapahinumduman o kami madasig matag karon niya nga bisag unsang mga lulan nga amo ginatubang kami mahimong maisugon o makabaton og kusog sa pagpadayon niini. Kini tanan amo ginapasalamatan nga imong pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus nga ang personal nga manluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Kapaglaom Greg, no? Yes, mga Kapaglaom, let's all remember that when we pray, we have to believe it. And no matter what the answer that God wants, nga i-answer niya atong pag-ampo, atong hinuduman, ug atong lauman, nga kana makahatag kanato og comfort and peace sa atong mga panghunahuna. Mga Kapaglaom, aniya na kita sa ato ang batch 2 of our prayer request. Kapaglaom Vanessa Prieto, sa iya nga Healing Operation Sisters friend and relative toothache. Kapaglaom Ja Mandangan, knowledge and understanding doctrines and biblical scriptures. Kapaglaom Marialita Monteclaro, sa iya nga child suffering from gastric pain. Kapaglaom Sani Lansikan, parents and families guidance and spiritual blessing. Kapaglaom baby Marisha Olaer, her heart has a hole. And this prayer request, mga Kapaglaom, atong hangyoon si Kapaglaom Pastor sa Pagampo. Magampo kita mga kapaglaom ug atong saligan nga ang Ginoo nga buhi naagi sa ngalan ni Ginoong Hesus ihatag niya ang atong pangayoon karon niining kabuntagon. Magampo kita. Ginoong Dios, amahan nga balaan anakas kita sa kalangitan. Amo na usab sa ikaduha nga hugna dalon kanimo ang mga mulo sa imong katawhan sa nagkadaiya nga mga bahin sa kinabuhi. Dunay mga espirituhanon nga panginanglanon, dunay pisikal o material nga panginanglanon, nga amo nga igatugyan diha kanimo. Ginoo, maingon ka na to cast our burdens upon you for you cares for us. So niini nga kabuntagon, salamat sa kasiguruhan nga among madawat ang mga tubag sa mga pag-ampo. Kung madawat namo ang pag-alin sa mga pagbati nga nasamaran, o ingon man ang pag-alin sa mga lawas nga naluya tungod sa mga balatian. Apan niining tanan among pangayoon, uban ang pagpaubos nga ikaw una magadawat kanamo nga labing ubos sa imong mga anak kay naila mo man kami Ginoo ug walay nalilong kanimo. Pasayloa kami sa among mga sala Ginoo. Ug itugot nga ang dugo ni Ginoong Hesus magalinis kanamo. Nga niining among pag-ampo karon nga girepresentaran alang sa imong mga kanakan, mahimong kahimutan sa imong ngalan ug magadawat ang imong mga kanakan sa dagaya sa imong gugma diha paagi sa tubag sa mga pag-ampo. Naniya Ginoo ang imong mga anak, giampo namo ang pag-ampo ni Kapaglaom Vanessa Prieto alang sa kaayuhan sa operasyon sa higala sa iyaha nga igsuon, ingon man ang pagpanakit sa ngipon, ikaw magatugot Ginoo nga maayo na Ginoo. Namo sa giampo si Kapaglaom Jam Andagan nga ihatag kaniya ang kahibalo o pagsabot sa kamatuoran diha gyud lamang sa balaang kasulatan. Amo sam gidala niini nga takna sa pagampo si Kapaglaom Maria Lita Monteclaro, ang mong anak nagaantos gikan sa gastric pain. Itugot nga dili lamang ang pag-alibyo kundi mao gayud ang hingpit nga kaayuhan imong ihatag kaniya. Yan po usab namo Ginoo ang pagampo ni Kapaglaom Sani Lansikan nga ang iyang mga ginikanan o ang membro sa ilahang kabanayan o panimalay. Pagagiyahan nimo Ginoo og paghatagan sa espirituhanon nga panalangin. Lamos ang giampo ang pagampo ni Kapaglaom baby Marisha Olaer nga aduna sa problema Ginoo sa kasing-kasing, sa buslot siyang kasing-kasing, among giampo na imo kining ayohon o imo kining ibalik ngadto sa normal nga kahimtangan. Yan po sab namo si Kapaglaom Jason Perales nga aduna sa giatubang nga mga problema legal sa iyang kinabuhi. Giyahi ang mga desisyon nga
mahibalik gayud siya sa pagpangalaga diha kanimo Ginoo. Amo sa giampo ang bereaved family ni Ma'am Luz Dulang, ang mga kaanakan o kabanayan nga nas pa nagsubo karon tungod sa iyahang pagpanaw. Among giampo nga ang comfort sa Holy Spirit ilahang mabatnan Ginoo. Salamat Ginoo nga kining tanan imong pagadunggon sumala sa imong gitakda nga panahon ug sumala sa imong kabubuton. Ang imong kabubuton matuman dili ang amo, apan salamat kasiguruhan nga ikaw magahatag og pagtagad sa among nagkadaiya nga mga pagampo. Kini among gitugyan, gipasalamatan sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much kapaglaong Pastor Yes, for praise that the Lord. that Love is powerful prayer sa ato nga mga kapaglaom nga nakigkauban nato karon. Yes, kapaglaong Greg. Of course, mga kapaglamang, ato ang quote of the day, ania ang nagkanayon, in Him we have redemption through His blood and forgiveness of sins according to the riches of His grace. Ephesians chapter 1 verse 9. Ang grasya sa Ginoo. Guwapo kayo kapaglam atong pagahisgutan ini kabuntagon kining kagawasan kapaglam Hermit. Yeah. Daghang kayo mo istorya kagawasan tingali ko nakabdua mo di sa prisuhan makaingon bug ako ra hangyo sa Ginoo nga dili unta ako maperiso. Pero sa ato ang spiritual usab nga bahin aduna pod dinhi kanato mga kapaglaom na priso sa unsa man nga pamaagi, unsa man ang rason na sa ilhang pagkapriso ato na pagahisgutan kapaglam Hermit. Yes. Alright, so na din hino breaking free from sin. So nindot kay atong topiko mga kapaglaom no, pwede ra jud kayo mo share sa inyo nga mga insights aron aduna usab mapanalanginan ila binagyod amo kamangyon sa pag-share usab sa ato nga programang Let's Pray Pilipinas diin ang ato usab nga mga kaigsunan mga kapaglaom mapanalanginan usab samtang kamo nagapaminaw o naga-join niini nga takna. So mga kapaglaom Kung muhisgot man gadi ta og kagawasan kapag lam Hermi, kini siya murag na-remember na ako jud tong katong ampo bitaw ni Pablo, Pastor Kim katong istorya niya nga Lord katong tell me sa unsa pamaagi ko nga maluwas. Oh, katong naa sa prisuhan ba. This is a question nga dili jud ipass by bitaw sa Ginoo that God is really paying attention sa atong paghangyo diha kaniya. Particularly kung kita mohangyo manggaling sa kagawasan. Mao na niining semana tingali kapag lam Herni atong gidiskusyonan ang of course niagi lang nga adlaw atong giselebrar ang Independence Day, ang atong kagawasan gumikan sa taas nga katuigan sa pag tingali pag-atubang sa lahi nga mga mananakop. Mo na ato ang giselebrar og dining adlaw kapag lam Hermi atong paghisgutan ang kagawasan usab ug ang nagkalahi nga mga nagagapos sa matag usa kanato kapag laom. Nindot kayo kapag laom Hermi o kapag laom Greg ang ato nga topiko karon na relevant labi na karon sa manahon na as was been said kapag laom Greg. But before jumping into our topic about freedom, we may ask also the question how we have come to this so-called freedom. Why it is being now discussed today. But actually, if we read the Bible in Isaiah chapter 59, how did it all started? Why there was a need for freedom? Actually, in Isaiah 59 verse 2, it says here, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear." Actually, naay hinungdan nga kanang nagkinahanglan og kagawasan. Ang pagka-dinakpan, pagka-piniriso, nagkinahanglan na siya og kagawasan. But how this started? It started from sinning. Sa diha ang tao nga ni-separate siya gikan sa Ginoo, automatically nahimo na siyang dinakpan diha sa sala, diha sa gapos sa pagpakasala. And so we need the solution, no? Correct. Katong gikinahanglanon ang yawi sa pag-abli ining gapos sa pagka-piniriso diha sa sala. Ug dunay mga pipila mga paagi ang balaang kasulatan alang nato karon. Kapaglaom Herms. Yes, mga kapaglaom Pastor no, nag-ingon dinhi. Before that, Pastor, I'd like to stress out this one because last Thursday we celebrated Independence Day. I guess it's 127. Yes. So, and we are also thankful ba for sa Ginoo no nga gihatagan tag kagawasan also. Correct. And so ang ato ang for God for granting our
country's liberty. Di ba, no? Pagkanindot kaayo, kung kita dili na maghadlok, magmahinadlukon sa paggawas because we have that liberty. But this freedom did not come without a cost. Di ba? Correct. Tinuod. Without a cost. Kaya nga naman, kung yun ala lang kasayon ang pagkuha sa liberty, sa kagawasan nato, no? Dili ma-appreciate. Correct. Yes. We cannot even kanang give meaning to it. Kaya nga naman, sayon na kayo no swearing at all. Murag something like that. No, cause it required the lives of our heroes. Correct. Yes. Now, let's think about the bitterness nga ilang naagian. They had gone through because of the oppression, the pain they never wanted for the future Filipinos generations to experience. Were it not for their sacrifice and martyrdom, we wouldn't have gotten this freedom Yes. we are experiencing right now. No, Di ba, no? Kanindot diay. And that's calls for the commemorations and celebration. Yes, indeed. In this day. Yes, pagkanindot kayo kung kita adunay kagawasan. Now, today we will be tackling about this certain bond Correct. that has entangled the entire human race for 6,000 years. 6,000 Just years. imagine, grabe day kay mga kapaglaon. That years, long years, dili basta-basta ang mga experiences. Aside that, no human on earth could break a chain that is hidden under the guise of pleasure, but drags its captives to death. Correct. Unsa man to, that is gingon ni Pastor ganiya, asin ang pagpakasala. Yes. Before ta nga mahimong adunay kagawasan. Yes, this is Satan's weapon that has slain humanity. That's right. Grabe kayo kapaglaom, si Satanas maayo kay na mulingla, maayo kay na mo pasud og sala, di ba kapaglaom Greg, kapaglaom Correct. Pastor? Maayo kayo, kung kita na guna-una kani sakto ni nga dala na iyahatang pangitanog pamaagi, diin makasulod siya. And that will make us nga wala na tayo freedom sa itong kinabuhi. In the same way, the account of Proverbs chapter 14 verse 12 says, "And there is a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of destruction." Tingali mga kapatid, sa taas nga panahon, almost 6,000 years Years. bitaw, murag makita, murag na immune naman ko sa sala. Murag naanad na ko kumbaga ba. So, adunat po, ato pahinumduman sa atong kapaglaw nagtanaw karon nga atong hinumduman ang istorya sa Kalbaryo sa krus. Correct. Nga once upon a time kita gisalbar sa Ginoo gumikan sa ato ang kalapasan ug sa ingon nga na kita mapahinumduman nga giluwas sa diayta. So ang Proverbs 14 verse 12 nagkanayon nga there's a way that seems right. Abi nato tama na ni siya. Nindot man gud kapag lam Hermie murag ang salabag kana bitong giputos jud nimo gwapo kayo nga presentation kapag Pastor Kim unya imo gihatag kisa may dili mo dawat ana pero pag abri nimo mao di ay ito ang kamatayon. So ato nang sa may tan-aw ni mana Pastor Kim. No, just like sa panahon ni Adam ug ni Eve, sa panahon dito sa Garden of Eden, ang sala ito was wrapped with kana bang nindot as according to Brother Greg o paglaom Greg nga. How would sin appeal to us? First, it appeals to our senses. Correct. Okay, according sa Bible in Genesis chapter 3, ingon dra nga and the fruit was good for food, pleasant to the eyes, and make one to be desired of. So, tinuod ka na nga ang sala irap yun na maayo ni Satanas. And he would penetrate through our senses. Correct. Tan ano to lang nindot kayo no nya lami kayo no unya kanang makapa-satisfy siguro sa ato ang mga Pleasure. kanang pleasure Yes. or sa ato ang mga pagka-ignorante kay wala ta nasayod ana kay mo try gid ta no. So ingon ana ang pamaagi sa Yawa. He will make everything that would cause us to be captive very attractive. So magbantay dito ng mga attractive no. May na lang day pastor ka dili ko attractive. Di ta mahimo nga tool sa Yawa no. But Amen. in the very real sense ang Yawa mo gamit din sa mga attractive nga mga Correct. butang na aron to catch our attention and just like you. Na ingon ana og kahitabo sa Kung kana man galing nag-exist sa panahon pa ni Adan ug iba ug kana nga technique kapag lang very successful jud sa ang si Lucifer nga paggamit na mga techniques
even sa atong present nga panahon karon. The Yes. same tactics gihapon kapag Lam Hermi ang iyahang ginabuhat. Yes. Unya ko imo tanang murag successful siya, particularly social media. Correct. Oh. Abi na to, nindot kaayo na siya, pero ata kabalo nga murag tibok adlaw ta naglurat sa ato ang mga cellphone ug wala antay nabuhat. So, imo makita satisfactory man pod ang atong madawat kay simpre murag di ta kabanda murag ang atong mga mata kumbaga kapag Lam Hermi ba kana bitaw maganahan jud sige scroll although nga atong giplanuhan nga okay ano lang 5 minutos lang ta pero ta kabantay abot tag 2 ka oras Pastor Kim hastang lisura. So tan-aw na to mga kapaglaom, it seems right to us because of course nindot man sad no, pero pagkahuman na ng tanan magsakit na atong mga mata, magsakit na atong mga tuhod, magsakit na atong mga dughan, ang atong mga pahuno na mapuno na tag mga kabalaka kaguol kapag Lam Hermi kay gumikan anang atong pagpalabi sa mga butanga. Dili man pod ikadaot kapag Lam Hermi, pero sa kadugayan nadaot na noon ta kay Correct. ato na magipalabi. Usahay no, makaingon ta ba nga kanabang SNES wrapped in an iPhone 16. Pagkalami. Actually, we are not telling sayop na kay gadget, pero og dili ta magmatngon, mabitik ta sa kaaway sa iya hangalitag through our mga gadgets. That is only one among those many tactics of the devil nga mas ensnare ta diha sa iyang mga litag. Yes, and kapag laong kabantay ba mo kapag laong Greg, kapag laong pastor no, nga si Satan ba, wala sana siya nagbuhat og something nga maot para ma-convey ka. Unsa yung gihimo? Mga maanindot kaayo, di ba? And Satan also dili siya maot, di ba? Correct. Dili siya maot, guwapo kaayo. Kay nganuman para ma-convey ta niya. Kuyaw kayo mga kapaglaom no, muna matag ka niya, bantayan gyud nato. Kay nganuman ingon pa si Idri, sin appears right, but underneath it's guys, it is deadly. Si mga kapaglaom, mingon kapag laong Greg ganina nga kabalota nga di man siya sayop nga mo scroll kasi mong Facebook or Facebooking do any kuan sa imong nga phone di siya sayop, but in the long run mga kapaglaom mawagtang kita kay nganuman we kept on scrolling our Facebook or our Correct. phones pero wala na takaw na huna sa pagduol nga to sa tong Ginoo because we are clouded with the temptation that Satan nga gi-offer sa matag usa no. Grabe kayo. Yes, tinuod ka na and also it becomes hotbeds of quarrels. Correct. No, diha na to pagbutang ang pangbash, no, express yourself freely kay naala kita sa kalibutan ata sa nasod nga gawas nun, Yes. no, kay demokrasya. And so that's how it was now. But bantayan na to mga kapaglaom that ang mga paagi sa yawa would be delightful, and ikaduha pleasant, and yet in the end deadly. Mo na ibantayanan. That's right kapaglaom. Ang pangutanan nato dinhi. Naaman jud sa atong mga kapaglaom nga nakita na nila nga maujud ni asala og sila naga plano na nga mugawas na ni ining ilang kahimtang kapaglaom Hermi. Mga kapaglaom, unsa man nga paglaom ang atong makita luyo ni ining mga kadaot tingali aduna kay plano nga mugawas ni ana kapaglaom Hermi. Nakita nimo kaning akong sigig inom-inom makadugayan na nimo collapse na ako ang liber ani. Na kay pagtan-aw ba nga tingali aduna kay ga-fuel sa imo ang imong kabataan, ang imong bana o asawa baka ang imong mga kapaglaom mga kanang kabahin sa imong panimalay nga imo gipaningkamutan nga imo ginatan-aw busa imong plano ako nang ipreserbar akong kinabuhi. Gusto na nako mag-usab sa akong lifestyle ug sa uban pa. Kapag lang atong paminawan kining matahom nga awit, he gave himself alang sa atong pamalandong niining kabuntagon. Before the fall of man, God had a perfect plan. To fellowship with us was His desire.
Thank you so much mga kapaglaong for sharing your talent to our Almighty Father and for sharing the music. He gave Himself, though I deserve to be in the cross. He gave Himself when I was lost. Now, let's go back to our topic mga kapaglaong, no? No, na bandage ba? Bandage of correct. being, yes, pagpakasala. Now, when Adam and Eve fell into sin and saw their nakedness, what did they do? They, unsa gali? Hide Cover. They did not seek God first. Nitago sila. Yes, very good. Nitago sila mga kapaglaom. Gi-cover nila lang kaugalingon. Di ba? Giingon nga, mamatay ka kung ikaw magpakasala. Yes, wala sila namatay mga kapaglaom. But, unsa may nahitabo, na adunay, usa ka, mananap nga namatay tungod kanila. Kay nga naman, gihimo nila og sapot ang maunga, maunga, panit sa maong hayop. Correct. Before ato kay nigamit usa sila og Mga dahon, gi-cover silang kaugalingon. And afterwards, pagkabalo sa Ginoo, yes, ang Ginoo nakakita, nakabaw sa unsay sitwasyon. Nakabaw silang gihimo. So gipatay ang usa ka mananap para makatabunan ang ilang kahubo. Mo ni ang istorya mga kapaglaom nga nindot kaayo pamalandungan. Bisan pa bandi ay sa kaniadto sa panahon pa ni Eva o ni Adan, giplaster na sa Ginoo ang ihang plano nga pinaagi sa pagluwas lamang kanila, sila mamaluwas lang gayon. Yes. O kining ginatawag nato nga tupa or tupa nga gipatay, karnero nga gipatay gikan pa man sa pundasyon sa atong kalibutan diha sa Romans 13 verse 8, mao kini ang gapunting ka Ginoong Hesus sa pag-abot sa panahon na pinaagi sa pag-ula sa dugo ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa krus, kitang tanan mamaluwas bisan pa man tuod niining panahon na aka sa rebellion nga sitwasyon sa imong kasing-kasing or bisa pa man ikaw karon wala ka nakaila ka Ginoong Hesus or nakaila man galing ka, ikaw giluwas sa Ginoo kapaglaom. Pastor Kim. Ang nakanindot ani mga kapaglaom kay even before we were born to this earth, no, we are subject of God's grace and of love. Na even from the foundation of the earth, there was already there the plan of redemption. No, that sheep, that lamb that was slain to cover the nakedness of Adam and Eve because they failed to sin, it represents Jesus. O kanimo mga igsoon og kanato karon nga there is hope for freedom. No? We may be entangled of vices or friends that may demoralize our lives, naguba atong kinabuhi. We did enjoy so much in the past and now we are facing the consequences of being broken. Ang nakanindot mga kapaglaom, mga igsoon, that there is hope for freedom in you. There is freedom in Jesus. Mga dili ka mawadan o paglaom, mga kapaglaom Greg, no? Kapaglaom Hermie, ato kini nga ginapaabot nga there is freedom in Christ and real freedom. Ang tinuod nga pagkagawas nun, dili diha nga mubalik ta sa kaniadtong kinabuhi. Kay ang sala mo may nakapabilanggo nato. So we let ourselves to be captive of Jesus now, no longer by the devil, no longer by the past kind of life. Yes. Nindot kay kapaglaom Greg, kapaglaom Pastor ba nga ma-remind ta ba kada adlaw no sa tong kinabuhi nga ang kagawasan dilibot pasabot that we'll have to kanang do the things nga makapasatisfy ka nato bisan ka na sayo. Apan ang pagbuhat, ang gawas nun sa pagbuhat sa matuod nga kana kaymutan sa Ginoo, no? Nindot kaayo. Now, niingon diri, what was Jesus Christ's mission when He came to earth? Unsa diyang mission? Jesus Christ, the Savior, re-echoed what He declared about Himself in Isaiah 61, 1-3, and in Luke 4, 18 and 19. When He stood before the people in the synagogue, He said, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord." So di gid but pasabot nga buhat as tong gusto natong buhaton bisag kanina kapasatisfy ka nato. Apan buhaton nato kung unsay gusto sa Ginoo nato nga pagabuhaton nga makatabang kita ni adtong wala pa sa kagawasan. Isa ra jud ang ako ang maingon kapag laom Hermie dinhi. Isa pero daghan ko masulti ta sa kining wa jud ta gipasagdan sa Ginoo. Correct. Wa ta niya gipasagdan nga magtibulaag, magkalapok-lapok,
magkabulingit diha bitaw nga wa jud tay paglaom. Ang Ginoo sa iyang pagkaginoo diha sa langit, iyang gibiyaan niyang trono. Unya ni adto siya kung asa ta naglapok-lapok, naglunang-lunang sa sala, and iya tang gipunit ka paglaom hermi. Og dili lang basta pagpunit ka paglaom hermi. Katong gibasa nimo that God, the Spirit of the Lord is upon me because He's anointed me to preach the gospel to the poor. Pobre jud ko kapag lam hermi, tanang kapobrehon siguro na sa ako. Pero ang ingon sa Ginoo nga siya di ay ni anhi sa akong kapobrehon sa pagsulti kanako nga ako iyang giluwas. Pastor Ken. Anak kanindot ani mga kapaglaom that Jesus is not talking only of the material poorness of a person, but in other words, the spiritual poorness of humankind. Once we sinned, na bilanggo ta diha, na priso ta diha sa sala. O ang nakanindot mga igsoon, mga kapaglaom nga naayabi. According to this text, siya nga, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. O ang Yahweh nga maghatag natong kagawasan, mao gyud ang minsay sa kaluwasan. Ang gospel ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mga igala kapag laom kung ana ka karon sa kinabuhi nga mura og nag-aginod kay imong kinabuhi, mura og nahuot na imong kinabuhi, mura wa na kay padulngan, mura og na priso na ka, nabitik na gyud ka sa butang niining kalibutana, o naa ka sa balatian, na priso ka sa balatian, o unsa pa na nga mga butang ikala igsoon tinguha ang pulong sa Ginoo. Kay ingon ni Jesus Christ that God, He was anointed to preach the gospel to the poor, to send healing to the broken-hearted, and to set free the captives, og iyang gigamit mao ang pulong sa Ginoo. Igala igsoon akong balikon, og nakinahanglan kakaron og kagawasan dinhi ni ini nga libro mga kapaglaom, naa dinhi ang kagawasan kay gitudlo dinhi si Ginoo Jesus. That's right. That's right, kapag lam hermi. Ang ato ang pangutana dinhi, what did it to set us free? What did it to take us to set us free? What did our salvation and redemption cost? Adunay pipila mga kapaglaom, dit is recorded diya sa balang kasulatan gikan pa kaniadto kapaglaom sa pagpahinumdom kanato. Una sa tanan, Isaiah 53 verse 5 nagkanayon. But He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. And Isaiah 53 verse 7 to 8 nagkanayon, He was oppressed and He was afflicted, yet He opened not His mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its snares it is silent. So He opened not His mouth. He was taken from prison, from judgment, and who will declare this generation? For He was cut off from the land of living, for the transgression of my people was stricken. 1 Peter chapter 1, 18 to 19. Yes, nag-ingon siya diri kapaglaom, Pastor, kapaglaom, Greg, no? Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. What a wonderful assurance that God has given us, mga kapaglaom. He gave us a freedom not to do the bad things, but correct. to do the good things that will make Him more happier, no? Nga magsunong sa mga inanak ba nga nakita niya nga from being sinful, magasunod na kita ngadto kaniya. That's Tinuod right. ka na og ato sa makutlo diri mga kapaglaom nga kita sa Pilipinas we celebrate the being free or Independence Day of somebody's intervention, no, aron nga kita kagawasan. But when it comes to the intervention of God to free us from sin, it is very far different from what we have experienced of national freedom. We have this spiritual freedom nga ang gihimo ni Jesus lahi ni puli siya. This is actually the ministry of substitution. Nga ni puli siya on our behalf that He would suffer the consequences of our wrongdoings, of wrong choices, o diha nakabaton ta og kagawasan. Ang Pilipinas, there was nobody who substituted and suffered for our suffering. Naalay niluwas nato, naalay nitabang nato, no? Oh. So, muna ang nakalahi naka-special ni ini nga freedom. This is the ministry of substitution that He suffered everything nga konsekwensya sa atong sala, and that's how great the love of God is. Og diha nakanindot ang kining klase nga freedom o kagawasan kang Ginoong Hesus. Ang pangutana to kapag lam, is there any sin
temptation or addiction, habit that is strongly binding us today? Aduna ba'y mga butang susama ni ani nga murag gagapos ka nato kapag laom Hermi? And is the enemy tempting us to think that there is no more escape? We have hope of freedom in Christ, mga kapaglaom. Timan kanang pakigsulti sa dautan nga anghel diha kanimo nga ikaw na kay paglaom, wala na kay kagawasan. Usa na kabakak nga mensahe kapaglaom kaysa pagkatinuod pinaagi o pinasikat sa balang kasulatan si Ginoong Hesus ni salbar kanato gikan sa atong pagkanindot Pastor Kiyong kapaglaom Hermi sa mensahe sa Ginoong grabe tay pagpalangga sa Ginoo sa ato sa ato ang mga kaluyo sa atong pagpakasala ang Ginoo naghulat kanato nagahulat ka kita maghinulsol sa atong mga sala og siya andam usab nga muluwas dinhi kanato kapaglaom. Kung naaman tay celebration nga Independence Day, mag-celebrate gyap siguro ta Pastor Kim og kining kagawasan sa spiritual usab nga bahin. Yeah, and the good thing is that the best of it is that this is independence for eternity. Correct. There will be no chance at all of being captive of any of somebody else nga musakop nato later on when Jesus will come our hero. That's right, mga kapaglaom. And lami kayo atong diskusyon, mga kapaglaom. Ikaw na nagtanaw karon aduna kay mga pinasahi usab nga pangunahuna sa ato ang gidiskusyonan karon pinaagi sa kagawasan nga gitanyag ni Ginoong Hesus gidini kanato. And alang sa atong pagpadayon, would like to include sa atong hiniusa nga pag-ampo kapaglaom Hermi si Sonia Dakot sa iyahang paghangyo sa iyahang grandchildren nga adunay operation. 2 years old, bata pa kaayo, ato ka nang iapil sa pag-ampo kapaglaom. And si Cristina Naso, ato usab ipaapil sa pag-ampo ang iyang hangyo alang sa iyang lola nga adunay ginaatubang nga balatian. Atong iampo kapag Hermi si Kilat Nolan makabaton usab og stable nga job og ang pagtubo niya sa spiritual usab nga bahin atong ampo nga kini mapuno sa paggiya sa Ginoo. Si Russell Tobias ang total recovery from health issue. Yan ato ampo. And ang Hope Channel SWPUC Evangelism Crusade sa Dinagat Island ato ampo sa paggampo. Mao kana kapag Hermi ang ato ang first nga list ato ang ay katulong nga yugto sa ato ang mga pag-ampo. Alright, mga kapaglaom, ang yun na mo kamo sa pagpakig-uban sa ito nga pag-ampo. Let's all remember nga nagaingon sa Biblia nga call unto Him and I will answer thee. Now let's pray. Loving Father God in heaven, iningatak na Ginoo, we would like to thank you and praise you for thou art our God. Thank you for loving us always amidst being sinful. Loving Father, we know that we are not worthy to praise Thy name, to call upon Thy name. But we pray, dear Heavenly Father, nga imo kaming pasayloon sa mga kasaypanan nga nakababag ka namo, nga may paduol kami diha kanimo. Ginoo, maluoy ka. Tabangi ang matag-usa ka namo, nga mahimo kaming takos. Samtang kami magatawag kanimo. Niningatak na, Lord, dala namo sa pag-ampo, si kapaglaom Sonia Dakot sa iyang grandchildren appendix operation. Sa iyang 2 years old nga bata, Ginoo. Kami nagaampo nga ikaw tabang sa mga doctors nga maga-opera, Ginoo. Magahatag og successful operation, Lord. Diin kini nga bata mahimong masalbar ang iyang kinabuhi ug mahimong galamiton sa imong buluhaton. Ginoo ni nga takna mo sabdan sa pag-ampo si kapaglaom Cristina Naso sa iyang lola suffering from pneumonia and heart inflammation, Lord. Nakita nimo ang iyang sitwasyon karon palihog, Lord, duawa siya, maluoy ka. Tabangi siya sa iyang sitwasyon, Ginoo. Nakita nimo ang iyang iyang sitwasyon apan kami, Lord, wala kami mahimo kundi ikaw magatabang kadto kaniya amo sa angyo namo ka, Lord. Duawa siya, gikapa siya sa imong nga gamhanan nga kamot. Minsan matak na, Lord, si kapaglaom Kilat Nolan sa iyang stable job and iyang spiritual growth, Lord. Aduna siya handom sa iyang kinabuhi. Wala kami masayod ni ana. Apan ikaw na sayod ni anang tanan. Busa mo ka nang isubmit diha kanimo. Nga iha usab, nga magatubo usab siya espirituhanon, nga magmahigugmaon siya diha kanimo ilabi na gid, Lord.
iya usab nga masangyaw ang gugma nga iyang natagamtaman diha kanimo. Ingatak na Lord si kapaglaom Russell Tobias sa iya nga total recovery from health issues. Ang matag sa Ginoo adunay nagkalinlain nga mga problema apan nasayod kami Ginoo nga ikaw andam gayud mo tabang adto kanila. Nasayod kami Ginoo nga andam nimo nga stretch imong mga kamot sa paghikap kanila Ginoo, sa pagtabang nga sila mahibalik na unya ang kaanindot sa ila nga mga maayong panglawas. In a very special way, we pray also, Lord, kapag laom sa tanan nga Hope Channel South sa SPUC, SWPUC Ginoo, nga maghimo sila Ginoo sa ilang evangelism crusade sa Dinagat Island. Kami magaampo nga ikaw magatabang sa matag usa kanila binagilo sa mga speakers nga magasangyaw sa imong pulong Ginoo nga ma-change ang kinabuhi sa mga katawhan nga naa nagapuyo sa Dinagat Island. Lord, among isabit diha kanimo ang tanan, nasayod kami nga wala mi mahimo Lord kung dili namo itugyan diha kanimo. Salamat Lord nga ikaw magatubag sa pag-ampo. Salamat nga ikaw magapasaylo sa mga sala. Ug salamat Lord sa imong walay puas nga pahigigugma. Ang tanan among lauman apan ang imong kabubuton matuman sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Thank you so much Kapag Hermes sa pag-ampo alang sa atong mga kapaglaom. Nag-send sila mga prayer request. At sa atong ikaupat nga batch kapaglaom atong hangyon si Pastor Kim sa atong mga pag-ampo, we have a prayer request alang sa medical missions pinamungahan this Sunday, June 15, 2025. And we have sender 2216, akong papa si Elmar Munsad. Okay. Ato nang ampo no. Thank you so much sa pag-send kapag amo sa ginapaabot diha kanimo ang among pagpahinumdom nga kami nag-aampo diha kanimo kapag laom og sa katibukan sa panimalay ni Elmer Munsad. Okay. And we have Evelyn Munsad, good health sa iyang pag-ampo. And si Bibi Cris Silvano sa iyang hangyo alang sa pinansyal og sa iyang sister nga si Elvara Silvano Ariano og Nelson og Ryan and Jerome sa ilang complete healing. We have here Linda Bana, restoration of good health and renewal of strength for those who are sick. Thank you so much for praying as well. LV Garopel, prayer request for Christine Mayer Adanza nga naa karon sa hospital tungod sa balatian. We'll be praying for you kaplong. Thank you so much sa tanan nag-send sa ilang mga prayer request online sa atong Facebook. And this time kapag lam atong hangyon si Pastor Kim alang sa atong hiniusang pag-ampo, Pastor Kim. Salamat kapaglaom Greg, mag-ampo kita mga kapaglaom. Ginoong Dios, aman nga balaan bahin na usab sa among panaghiusa sa pagdala sa mga pag-ampo ug hangyo sa mga kaanakan. Amo na usab nga pasalamatan unas tanan kay miingon ka sa Filipos 4:6 nga dili kami mabalaka sa bisan unsang butang. Hinunoa among iampo uban ang pagpasalamat diha kanimo sa mga lulan sa among kinabuhi. Gani karon ang dakong pagsalig o pagtuo sa imong mga saad nga dili mapakyas. Nga kini nga mga suliran og lulan sa imong mga kanakan makabaton sa sulbad sa nagakaigo nga panahon sumala sa imong gitagal ngadto sa matag usa. Ginoo ani karon nang amo nga pinlangga nga igsuon na nagpadala sa ilahang mga pag-ampo, among dalon sa pag-ampo ang medical mission sa pinamungahan karong Domingo. Nga ikaw magapanalangin sa mga organizers, sa mga volunteers o nga kini mohimo og maayo nga resulta sa kasing-kasing o gunahuna sa mga tawo nga adunay katawhan nagtagad alang kanila dili lamang sa panglawas apan alang sa espirituhanon nga kahimsog. Among giampo og Ginoo si kapaglaom Elmer Munsad nga karon uban iyang panimalay nga nag-antos sa kasubo tungod sa iyang pagpanaw nga Ginoo ihatag nimo kanila ang comfort pinagi sa Espiritu Santo Ginoo niining kahawang sa ilang kasing-kasing karon. Yan po usab namo si kapaglaom Evelyn Munsad nga itugot Ginoo nga ang kahimsog ug mayong panglawas iyang mabatnan ug pag-alin sa iyang mga gipamati sa lawas. Yan po namo si kapaglaom Bibi Cris Silvano sa iyang pinansyal nga panginahanglanon nga imo siyang i-sustain Ginoo ug ang himpit nga kaayuhan sa iyang mga igsuon ni Elvira Silvano Aranio ug ni kapaglaom Nelson Ryan ug Jerome nga itugot Ginoo nga maong pag-ampo o paglaom diha sa imong ngalan
mabatnan Ginoo ang kadaugan. Yan po namo si kapaglaom Linda Bana, ang hingpit nga kayuhan sa iyang panglawas o panabalik sa iyang kusog ug niadtong mga nagmasakit sa Ginoo. Yan po namo ang pag-ampo ni kapaglaom LB Garopil nga si kapaglaom Christine Merle Adansa nga nakaron sa ospital og naidinggi. Ginoo palihog ayuha sila Ginoo. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag sa imong pag-ampo kining tanan ang gihangyo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Kapaglaom, Pastor. No? Yes, mga Kapaglaom, Christ is our tower of strength. And Satan can have no power over the soul that walks with God in humanity of mind. MLT 316. God promised in Isaiah 27 verse 5 saying, "Let him take hold of my strength, that he may make peace with me, and he shall make peace with me." In Christ there is perfect and complete help for every tempted soul. No man or evil angel can impeach the souls that turn to God for refuge. This has been Kapaglaom Hermes saying, "The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him." Our effort and Christ's power will bring us of conquerors. This has been Kapaglaom Greg inviting you to cast your burden upon the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Christ has power from His Father to give His divine grace and strength to man, making it possible for man through His name to overcome. This has been Kapaglaom Pastor Kim saying, "Let's pray without ceasing." Kami ang inyong kaabag sa pag-ampo dinilang sa Let's pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.